Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong tagapaghatid na katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Nabubulol pa po tayo. Tulad ng sabi ni Deo Macalma sa kanyang mga klasikong komentaryo sa DZRH, yung mga panahon na ang radyo ay parang espada laban sa diktadura. Sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuduro. Pero ngayon, sa 2025, mukhang ang Marcos Jr. administration ang nagdudurog sa sarili nitong paa. Naloko na tayo mga kawok ha? Si Bongbong Marcos Jr. di patatakbuhin si VP Sara sa 2028. Bakit? Dahil takot siya sa tunay na leader na may gawa, hindi puro salita. Isipin ninyo, habang ang Pilipinas ay lumulubog sa baha, literal, figurative, dahil sa flood corruption scandal na umabot sa bilyon-bilyon. Si Marcos Jr. ay parang hari sa palasyo, nagpapahid ng pulbos sa mukha para itago ang peklat ng korupsyon. Satire na ito. Parang komedya ni Macalma. Ang baha ay hindi lang tubig, kundi pera na lumulutang sa papalayo sa bulsa ng mahihirap. At sino ang lumalaban? Si VP Sara Duterte na kahit walang confidential funds, nakakalikom ng 520 million pesos para sa mga nasalanta. Mga kabataan, mga OFW, ito ang tunay na kwento, hindi yung fairy tale ng unity na ngayon ay disunity. Okay, bago tayo mag-deep dive, shout out sa inyo, mga kawok sa Pilipinas, sa Maynila hanggang Mindanao. Salamat sa suporta. Sa US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong, kayong mga OFW na nagpapakahirap abroad, kayo ang tunay na bayani. Subscribe na kayo sa hashtag Walk with Lan para sa mas maraming ganitong in-depth analysis. At hey, mga kabataan, gamitin ninyo ang YouTube Shopping. Bumili ng home essentials sa Shopee para sa pamilya nyo sa Pilipinas o yung Honda ADV 160 para sa safe na biyahe at vlogging products sa Lazada para mag-start kayo ng sarili nyong channel. Support local, support truth. Ngayon mga kawok, pag-usapan natin ang elephant sa room o baha sa kwarto. Ang flood control projects scandal na nagsimula noong 2024 at lumala sa 2025. Si Marcos Jr. sa kanyang SONA 2025, parang magician na nagpapahid ng hangin. We have progress, pero ano ba talaga? Bilyon-bilyon ang nawala sa korupsyon at ang popular protest ay ang nagpapatunay na ang tao ay hindi tanga. Witty ba? Tulad ng ni Deo Macalma, ang Marcos ay parang flood. Dumadagsa ang problema pero walang dike ng katotohanan. At ang family feud, si Senador Amy Marcos mismo nagsabi, nagda-drug siya. Ouch, versus Marcos. Marcos versus Marcos. Parang telenovela pero totoong buhay. Ito ay nagpapakita ng creaking government sa ilalim ng scandals. Human rights. Ayon sa Human Rights Watch, gains full support, past abuses, hindi na-resolba. Mga kabataan, ito ang legacy, hindi ba dapat baguhin? Samantala, si VP Sara Duterte habang si Marcos ay nagpapakahirap, si Sara ang OVP, nagpapahirap pala rather. Si Sara sa OVP ay nag-assist ng 73,000 families sa calamities, nagbigay ng medical aid kahit budget cuts. Entrepreneur support sa Magnegosyo Tayo Day, 2,245 na bagong negosyante. Ito ang factual leadership, hindi puro photo ops. Shoutout ulit mga OFW sa UAE at Italy, kayo na nagpapadala ng remittances. Alamin nyo ito para sa Informed Vote sa 2028. Subscribe na para sa updates. Ang riff parang breakup sa rom-com pero deadly serious. Ang Marcos Duterte feud ay undermining Philippine security sa South China Sea. Si Sara ay pragmatic sa China, pero si Marcos nagpapakahirap sa policy. By 2025, beyond repair na impeachment attempts kay Sara, pero bakit? Dahil takot sa kanyang popularity. Trust ratings, Marcos negative 3%, Sara 31%. Naku po, si Marcos ay parang barko sa West Philippine Sea, lumulubog sa sariling away. At ang midterm election sa 2025,
blow kay Marcos, win para sa oposisyon. Si Sara, likely survivor sa impeachment, ay strong para sa 2028. Sa kanyang OVP, trees planted, paper safe, free bus rides, efficient despite cuts. Mga kabataan, ito ang model, action over words. Bumili kayo ng vlogging gear sa Lazada via YouTube Shopping para i-document ninyo ang katotohanan. At home essentials sa Shopee para sa pamilya. Okay, tulad ni Makalma na naghahalo ng history at satire, ang Marcos legacy ay repeating dictatorship shadow sa corruption. Si Sara, third female VP. Sino ba bang tama no? Si Arroyo, sino nga ba yung taga Bicol? Sino nga? Leni Robredo at Sara Duterte. Lawyer po yan, no? So pangalawang lawyer. Si Leni Robredo, unang lawyer, naging VP. Siya po ang pangalawa. Politician na may track record dyan sa Davao at OVP. Para sa mga OFWs, ito ay tungkol sa stability, hindi yung polarization sa midterms. Kung si Marcos ay chess player, si Sara ang queen na nag-checkmate. 6 more beneficiaries sa 2025, 1.139 million. Mga kawok, si Japan at Germany, salamat sa views. Subscribe para sa mas marami pang ganito. Mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong, kayong OFWs at kabataan, kayo ang susi sa 2028. Subscribe na sa hashtag #WalkWithLan. I-like, i-share, shop sa YouTube Shopping. Honda ADV 160 para sa adventure nyo. Home essentials sa Shopee, vlogging products sa Lazada, support the economy. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuduro. Pero kasama kayo mga kawo, kaya nating itindig ang sama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang tagot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Okay hashtag laban para sa katotohanan, hashtag #WalkWithLan. Ano po ang masasabi nyo kay Vice President Sara Duterte? Sara Zimmerman Duterte ng Davao City. No? May track record po yan. Siya po ang ating bet para sa 2028 election, mga kaibigan, mga kawok. No? So, suportahan po natin si Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. At ngayon, hanggang Vice President po siya, suportahan po natin siya, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po ang Pilipinas!